Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikalimang kabanata ng Aklat ng Mga Hukom. Ito po ay ang awit ni Deborah at Barak. Subalit bago tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataong minsan pa ay pinagkaloob niyo sa amin upang aming pagnilay-nilayan ang iyong mga salita. Salamat, Lord. Give us wisdom, open our heart, our mind, O Lord Jesus, to see your message, Lord, para sa aming ikatututos, ikabubuti, at sa ikalalago sa aming buhay mananampalataya. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the name of Jesus. Amen. Verse 1, sabi dito, ng araw na iyon, ang awit na ito ay inawit ni Deborah at ni Barak na anak ni Abinoam. Purihin si Yahweh ang mga Israelitay buong giting na lumaban. Nagkusang loob ang taong bayan, mga pinuno at mga hari, inyong dinggin. Ako'y aawit kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Ang kabanatang ito ay nagpapakita na kapag ang bayan ng Diyos ay handang sumunod sa Kanya, ang Diyos ay makapangyarihang kikilos. Kaya naman, dito makikita natin sa mga unang talata na nung araw na iyon, umawit si Deborah at saka si Barak. Dito makikita po natin na hindi agad nagsimula ang kwento, kundi isang papuri po. Hindi nila inangkin yung tagumpay, kundi ibinalik nila sa Panginoon sapagkat naniniwala sila na ang source ng tagumpay na ito ay ang Diyos. Binigyang pansin na may mga taong nag-kusang loob na po. Yung sabi nila dito na sila po ay buong giting na lumaban, no? Kaya naman dito makikita natin na kapag may tagumpay ka sa pamilya mo, sa ministry mo, sa trabaho mo, sino nga ba, no? Karoon tayo ng sariling reflection. Sino nga ba yung ating pinupuri sa mga panahong ito? Tandaan na hindi sapat na may tagumpay. Mahalaga kung kanino mo ibinibigay ang pagpapahalaga or pagkilala, no, ng kapangyarihang nagbibigay ng tagumpay. Ang tunay na pananampalataya, no po, ay nagpapakita ng or makikita sa pamamagitan ng pusong merong pagpapasalamat. Verse 4, nang sa bundok ng Seir, Yahweh, ikaw ay lumisan, at nang ang lupain ng Edom ay iyong iniwan, nayanig ang lupa at bumuhos ang ulan, tubig ng mga ulap sa kalangitan. Nayanig ang mga bundok sa harapan ni Yahweh, na nasa Sion sa harapan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. So dito po nakita natin, no, ang sabi doon is, nang ikaw, o Panginoon, ay lumabas mula sa Seir, no? Kumbaga pinapaalala dito ang kapangyarihan ng Diyos sa nakaraan. Ang Diyos ay hindi tahimik. Kumilos ang kalikasan para sa Kanya, no? Kumikilos yung kalikasan. Kumbaga kahit yung kalikasan pwede niyang utusan at ito ay tumutugon. Ano po? Kaya kapag nakakalimot tayo sa ginawa ng Diyos noon, madali tayong panghinaan ng loob ngayon. Mahalaga po na maalala natin, no, yung mga ginawa ng Panginoon sapagkat ito po ang patuloy na magbibigay lakas sa atin at pag-asa. Kaya kung sino ang Diyos noon, siya pa rin ang Diyos ngayon. Verse 6, ng panahon ng Shamgar, anak ni Anat, gayon din naman ng panahon ni Jael, ang mga manlalakbay ay lumilihis sa daan, tumigil ang mga tao sa pangangalakal, nooy iniwan na ang mga nayon sa Israel, ngunit nang dumating ka, Deborah, sa Israel, ikay naging isang ina. Yan, sabi dito, pumipili sila ng mga bagong Diyos-Diyosan, kaya't ang digma ay nasa mga pintuang bayan. Sa 40,000 Israel na lumaban, mayroon bang nagdala ng sibat at kalasag man lang? Ayan, so dito po makikita natin, no, yung takot ang bayan, no? Wala silang lakas, walang sandata, walang direksyon, no? Resulta ito ng paglayo sa Panginoon. Tandaan natin na kapag malayo tayo sa Diyos, no, yung takot talaga, no, ay kumbaga nakikita natin at nararamdaman natin. Yung tipong kahit meron kang lakas, meron kang kakayanan, meron kang
meron kang paghuhugutan ng mga, or may pagkukunan ka ng mga armas, hindi sapat kasi nga wala ang pagkalinga at paggabay ng Panginoon. Tandaan natin na hindi palaging kakulungan ng pera, talino, lakas ang problema. Ang kadalasan na nagiging sanhi ng pagkatalo or pagkatakot ay ang kakulangan ng pagsunod at pagtitiwala. Kaya naman mga kapatid, ang kawalan ng Diyos sa ating buhay ay laging nag-uuwi sa kaguluhan. 9. Ang pagmamalasakit ng puso ko ay sa mga pinunong Israelita na kusang nag-alay ng sariling buhay nila. Purihin si Yahweh. Umawit kayo habang sakay ng mapuputing asno, habang maiinam na latag ang inuupuan ninyo at kayong mga naglalakad saan man patungo. Sabay sa himig ng mga pastol sa tabing balon kung saan sinasaysay ang tagumpay ni Yahweh, mga tagumpay ng Israel sa kanyang mga nayon. Sa pintuan ng lungsod pumasok sila roon. Gumising ka, Deborah, at ikaw ay tumayo. Gumising ka at bumangon, umawit ng isang himig. Barak, anak ni Abinoam, kumilos ka't dalhin mong bihag ang mga kalaban. Kumilos na ang mga kadakila ng bayan, alang-alang kay Yahweh, malakas man ay lalabanan. Makikita po natin dito sa verses 9 to 10, no, yung ang puso ay nasa mga pinuno ng Israel na nagkusang loob. Hindi lahat ay sumama, pero may nagkusang loob. No? Dito makikita rin natin na si Deborah ay tinawag na ina ng Israel, kung saan siya ay leader na nag-aaruga, gumabay at nagmamalasakit. No? Dito, mga kapatid, makikita natin na hindi kailangang marami, kailangan lang ay tapat. Ang tunay na leader ay naghihintay ng perpektong panahon, no? Handang tumayo kahit nag-iisa. Ang Diyos ay naghahanap ng willing, hindi lang laging capable. So talagang mahalaga yung willingness ng heart at yung kagustuhan talaga na makasunod sa kalooban ng Panginoon. 14. Sumalakay sa libis ang hukbo ni Ephraim, kasunod sa paglusob ang lipi ni Benjamin. Mga pinuno ng Makir sa digma ay dumating, gayon din ang mga pinuno na sa Zebulon nanggaling. Ang mga pinuno ng Isakar sumama kay Deborah, gayon din kay Barak na tagapanguna, at hanggang sa libis sumunod sa kanya. Ngunit ang lipi ni Ruben ay di makapagpasya, di nila malaman kung sila ay sasama. Bakit ayaw ninyong iwan ang pastulan? Hindi ninyo ba maiwan ang inyong mga kawan? Ang lipi nga ni Ruben sa pagpapasya'y nahirapan. Ang Gilead ay nanatili sa silangan ng Jordan. Ang mga barko ay hindi iniwan ng lipi ni Dan. Ang lipi ni Asher sa tabing dagat, nagpaiwan, sila'y nanatili sa mga daungan. Itinaya ng Zebulon ang kanyang buhay, gayon din ang Naphtali na humarap sa digmaan. Yan, tingnan po natin yung mga lahi na sumama, no? Ang Ephraim, Benjamin, Zebulon at Naphtali, no? So, makikita natin na sila ay handang isugal ang sarili para sa bayan ng Diyos. So, yung sakripisyo, nandoon. Subalit, meron din naman sa kanilang mga kapatid ang hindi sumama, kagaya ng ang pamilya ni Ruben, no, yung lipi ni Ruben, kasi nag-iisip, no, nag-isip lang sila. Ang Dan, abala sila sa negosyo. Ang Asher, sila ay komportable sa dalampasigan. So ganito rin po ang kalagayan ng mga Kristiyano sa panahon ngayon. Kasi maraming Kristiyano ang maraming plano pero walang kilos, no? Mas inuuna yung comfort kaysa sa calling. Mas inuuna nila yung mga personal nilang pangangailangan kaysa dun sa kanilang responsibility or ministry sa Panginoon. Tandaan, hindi lahat ng nag-iisip na sumunod ay may aksyon na ginagawa, no? Yung iba talagang plano lang, no, at walang pagkilos. Ayan. So sabi dito sa verse 19, ang mga hari dumating doon sa labanan, silang mga hari ng lupang Kanaan sa mga batis ng Megiddo doon sa Taanak, ngunit wala silang nasamsam na pilak. Pati mga bituin ay nakipaglaban, nilabanan ni Sisera buhat sa kalangitan.
At sa kanilang pagtawid sa ilog ng Kison, tinangay sila ng agos nilamon ng mga alon. Gayunman kaluluwa ko, tumatag kat magpatuloy. Sa bilis ng takbo, ang yabag ay walang humpay. Kabayong matutulin sila ay nakasakay. Sumpain ang meros. Sabi ng Anghel ni Yahweh, sumpain ng labis ang naninirahan doon sapagkat hindi sila humarap at tumulong sa labanan ng digmain ni Yahweh ang mga kalaban. Yan, makikita natin dito no, sa verse 20 na mula sa langit ay lumaban ang mga bituin. No? Dito makikita talaga natin na hindi lang tao ang lumalaban, no? Kundi ang Panginoon. Ang ulan at baha ay naging dahilan ng pagkatalo ng Sisera kung saan pinapakita nito na even ang kalikasan no, ay handang sumunod sa nais ng Panginoon. Mga kapatid, kapag ang laban ay para sa Diyos, hindi ka nag-iisa. No? May mga bagay na kikilos kahit hindi mo to nakikita. Kaya kapag Diyos ang kakampi mo, kahit imposible ay nagiging posible. Kaya nga sinabi sa Romans, if God is for us, who can be against us? 24. Higit nang pinagpala ang babaeng si Jael, ang asawa ni Senyong si Heber. Sa lahat ng babaeng nakatira sa mga tolda, higit sa pagpapala nakalaan sa kanya. Si Sisera ay humingi ng tubig na inumin, ngunit gatas ang ibinigay ni Jael, malinamnam na gatas sa sidlang mamahalin. At habang ang tulos ng tolda ay hawak ng kaliwang kamay, sa kanan na may hawak ang maso ng panday. Ibaon ang tulos sa sentido ni Sisera, nabasag at nadurog ang ulo niya. Sa paanan ni Jael, si Sisera ay nahandusay, sa kanyang paan ay bumagsak at namatay. Ayan. So dyan makikita po natin no, na si Jael ay hindi siya sundalo, hindi siya Israelita, pero ginamit siya ng Diyos para talunin si Sisera. No? Kaya naman hindi talaga hadlang ang kasarian ng tao, ang estado sa buhay, or ang kakulangan sa titulo. Kasi kapag ikaw po ay sumunod sa Panginoon, gagamitin niya at ipapakita niya yung tagumpay. Tandaan, ang Diyos ay gumagamit ng mga ordinaryong tao para gumawa ng mga extraordinaryong mga bagay. Verse 28, itong ina ni Sisera ay naroon sa bintana, naiinip, hindi mapakali, nagtatanong na may luha. Bakit kaya hanggang ngayon ang anak ko'y wala pa? Kabayo at karuwahin niya ay masyadong naantala. Mga babaeng nakatagapayo ay tumugon sa kanya at sa kanya'y tanong, ito rin ang sagot niya. Nagtatagal marahil siya sa paghanap ng samsam nila. Para sa isang kawal, isang babae o dalawa. Mamahaling kasuotan para sa kanyang ina at magarang damit naman para sa kanya. Ganyan nawa malipol ang iyong mga kalaban o Yahweh. Maging tulad naman ng sumisikat na araw ang iyong mga kaibigan. No? At nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon. Dito sa verses 28 to 30, makikita po natin na inilarawan ang ina ni Sisera, no? Umaasa po ito pero siya ay nabigo, no? Paalala, ang laban ng Diyos ay laging ang laban sa Diyos, no? Kapag si Lord ang kinalaban natin, tandaan natin lagi po iyang talo. At dito makikita din natin sa verse 31 na yung basbas, actually itong declaration, no? Sabi dito, naway mapahamak ang lahat ng kaaway mo o Panginoon, ngunit ang umiibig sa iyo ay magningning. It's a declaration talaga to, no po. Kaya naman may dalawang uri ng tao, no? Ito yung lumalaban sa Diyos at umiibig sa Panginoon. At alam natin, sabi nga ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kung si Lord ang kakampi mo, sino ang laban sa iyo? So ang umiibig sa Diyos ay lalong lumalakas. Kaya naman sa buong kapitulo 5, no, sa buong kabanata ng aklat ng hukom, no, dito makikita natin yung tagumpay ay galing sa Diyos, no. Hinahanap ng Diyos ang mga handang sumunod sa Kanya at hindi hadlang ang kahinaan kung ang ating Panginoon ang ating kasama. Tandaan, ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa sa lakas. Kaya sana po ay napagpala tayo at natuto sa ating pagninilay ng salita ng Panginoon. Muli, pagpalain tayo ng Panginoon at kay Jesus lamang ang papuri.